tinutulungan sa gawa, Panginoon, sa pang-araw-araw. At po, Panginoon, sa gabing ito, kami narito mga mag-aral ng salita mo. Panginoon, ang ibinigay mo sa amin ngayon, Panginoon, ay basbasan mo'y tulugan upang tunay, Panginoon, ay hingi mo sa aming pag-isipan at patuloy namin po sa karuban habang kami nabubuhay sa mundong ito. Kaya, Panginoon, bilang sa kabang lingkod na patuloy mong ginagamit, Panginoon, tulungan at turuan mo ko, iinahin mo ang aking labi. Anong tunay nga po masalita na labas ang ibibig ay pagpapalas. Pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya maraming salamat doon sa bawalisan na narito. Nakikisa sa gawain ng ating Panginoon. At nawa po ay bigyan po natin ng importansya. Bigyan po natin ng halaga yung ating pag-aaralan ngayon. Upang sa ganon, hindi ito masasayang sa ating buhay. Iyaan natin ng ating pinag-aralan ay tumimo ito sa ating puso't isipan. Nang sa ganon yung kalakasan na nagbuhat sa ating Panginoon ay lagi nating mararanasan. Kaya ito po yung ating pag-aralan ngayon. God has a purpose, no? Kaya sabi nga dito sa aklat ng Panaghuy, chapter 3, verse 37, ang sabi sa talatang ito na ating babanggitin, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi kapahintulutan ni Yahweh. Kaya malinaw, na tayo po ay binigyan po ng talata at tayo po ay talagang pinaalalahanan tayo tinuruan na walang anumang bagay na mangyayari sa mundong ito, sa buhay ng tao at kung sino mang mananampalataya na hindi kapahintulutan ng Diyos. So, malinaw. Kaya kung ano mang nangyayari, ano mang nagaganap sa ating buhay, maganda man o hindi maganda, lahat po ay may kinalaman ng ating Panginoon. Kaya nga, sunod natin pag-aralan, sabi dito sa una dito po sa ating pag-aralan na tatlong bagay, everything that happened, God has a purpose. Una, He made King Pharaoh for His purpose to exalt His name and power. Kaya nilikha niya sino dito si Pharaoh para makilala ang pangalan at kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ni Pharaoh. Pangalawa, He used ordinary people for His purpose to give extraordinary power. Kaya ginamit niya ang mga mahina, ang mga walang kakayahan. May purpose pala siya para bigyan ng may kapangyarihan upang sa ganun maisagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Pangatlo, the Lord chose Paul to be an apostle. His purpose is for people to return to the Lord. So may purpose lahat ang Panginoon. Ang purpose ng Panginoon kay Apostle Paul para lahat ng mga tao ay manumbalik sa Diyos. Kaya lahat ng ito nangyayari sa buhay ng tao dahil plano ang Diyos. Di ba? Plano ng Diyos ang lahat ng ito, hindi plano ng tao. Kaya mga kaibigan, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating sitwasyon, o ano man ang pamumuhay na mayroon tayo ngayon, may kinalaman ang ating kaya pag tinawag tayo ng Panginoon ay talagang mapalad tayo. May purpose ang Panginoon yan. Kung binago tayo ng Panginoon, may purpose ang Panginoon yan. At kung pinagpapala tayo ng ating Panginoon, may purpose ang Panginoon yan. Lahat po may purpose, mga kaibigan, ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya una natin pag-aralan, ano po ang sinabi dito, mga kaibigan. Sabi dito, He made King Pharaoh for His purpose to exalt His name and power. So, nilikha niya si Pharaoh. Ang purpose niya para makilala, maitaas ang pangalan at manuwalhati o makilala ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni King Pharaoh. Ay sabi dito, sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y may pakita ko ang aking kapangyarihan at may pahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya malinaw.
kaya mga kaibigan, ginawa ng Diyos ito. Ari si Paraon para po makilala kanyang pangalan at maluwalhati ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Bakit kaya mga kaibigan, ano bang ginawang Diyos? Mga kaibigan, para makita at makilala ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ni Paraon. Marami po na sinuway dito si Paraon at sa bawat pagsuway ni Paraon ay nagpakilala ang Diyos na siya'y makapangyarihan. Ay sunod, ano bang kapangyarihan? Ano ba ginawa ng Diyos? Ito po yung mga salot na talagang ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa grupo nila Paraon para lang matuto at palayain ang mga Israelita mula sa kanilang mga kamay. Kaya ang unang salot dito na ipinapakita ng Diyos kay Paraon, tubig naging dugo. Ito po mga kaibigan, ang talagang pinaparanas ng Diyos kay Paraon para lang ang kanyang bayan makatakas doon sa kanyang kamay. Oo, nakalaya, nakatakas. Pero mga kaibigan, hindi po nangyayari dahil noong tumigil na ang dugo doon sa tubig, naalis na po yung dugo doon sa tubig. Ito na naman, nagmamatigas uli si Paraon. At talagang nung tumugo ng Panginoon sa pakikiusap ni Paraon na manubalik ang tubig sa normal, ito na naman si Paraon, nagmamatigas na naman. Hindi na naman niya pinahintulutan ang mga Israelita na makalaya mula sa kanyang mga kamay. Kaya pangalawang salot, anong pinadala ng Diyos? Pangalawang salot, palaka. Maraming mga palaka na dumating sa kanilang lugar. Papasok sa kanilang tahanan. Talagang salot ito. At ito'y nakiusap na muli sa Paraon dito na tanggalin ang mga palakang ito at palayain ni Paraon ang kanyang bayan ng Diyos. Kaya tumugon ang Panginoon sa pagkikiusap ni Moises. Nanalangin si Moises, nakikiusap sa Diyos para palayain ang bayang Israel sa kamay ni Paraon. Pero noong nakinig ang Panginoon, noong tinanggal niya ang mga palaka, inalis ng Panginoon ang mga palaka, inalis ang salot na ito, nagmamatigas muli si Paraon. At pangatlong salot ito, kuto. Ang dami ng kuto mga kaibigan na dumating. Salot ito. At nakiusap na si Paraon kay Moses na ipanalangin sa Diyos na alisin ito. Oo, inalis. Pero ganun pa rin nagmamatigas. Grabe katigas, no? Ganun ang tao. Di ba? Hindi mo ba nangalata? Daming tao na grabe. Kahit sa sari-sari ng problema, naranasan at tigas pa rin ang puso. Diba? Naintindihan ba natin? Tao, pag Lord, dito po ako, Panginoon. O pag binigit tumugo ng Panginoon, ay nakagalangan, balik na naman sa normal. Wala na namang pakialam. Grabe tao. Kaya mga kaibigan, nangyari sa ating kapanahonan niya. Kawawa ganitong tao mga kaibigan. Para bang ang hindi naturuan ang salita ng Diyos. Nagmamatigas pa rin. Ay ating tumugo ng Panginoon. Ito na naman si Paraon, umarating na naman, hindi naman niya pinitawan ang mga Israelita sa kanyang kamay. Kaya kinupo pa rin niya. Kaya mga kaibigan, grabe, ito, nuts, ay padala na naman ang Diyos. At tumugo na naman ang Diyos na naglagi ng si Moses. Ayun, kinalis. At anong nangyari? Ito na pang sunod na salot, hayop na may sakit. Ito na masakit na mga hayop. Halos namatay kanina alagang hayop doon sa Ehipto. Nagulat sila. Yung mga hayop doon sa mga Israelita, hindi namatay. Walang namatay. Pero sa kanila, puro patay. At nagiusap na naman dito si Paraon kay Moises na idalangin sa Diyos. Tumugon ang Diyos. At ito na ang problema. Noong tumugon ang Diyos, inalis ang sakit ng mga hayop. Ito na naman. Hindi na naman niya binatawan ang mga Israelitas kanyang kamay. Kaya nagpadala ulit ang Diyos sa salot. Ito, pigsa na naman ang dinala. Tagtad sila sa pigsa mga kaibigan. Kaya muli nakikiusap na naman dito si Paraon kay Moises. At dalangin sa Diyos alisin ito. Kaibigan, ang daming pakikiusap dito ni Paraon. At ang dami din panahon na binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na alisin ang salot na ito.
Pero sadyang matigas talaga ang ulo ng tao. Diba? Hindi ba natin napapansin sa ating kapanahonan ngayon? Nagrabing mga tao. Ang dami ng panahon, pagkakataon, ibinigay ng Diyos sa mga tao para paglingkuran lang nila ang Panginoon. Pero ang tao sadyang matigas ang puso. Kasi kung mayroon namang kasaganan, kagalakan, kanyang marunong sa kanyang buhay, wala na din. Hindi na din maglilingkod. Hindi na din magsusunod, hindi na din pupupuri. Wala naman siyang sakit, wala naman siyang bigati, wala naman siyang kalukutan, wala naman siyang naranasan na kaguluhan sa buhay. Balik na naman siya sa kanyang pagkapatigas. Balik na naman siya kanyang pagkarebildi. Balik na naman siya kanyang talagang ugali na hindi maganda. Di ba? Iusap sa Diyos ay nagpadala uli ang Diyos sa salot. Nakapadala ang Diyos sa ulit ang problema. No? Ito naman Diyos kasi mahabagin. Kaya ang Diyos yan siya mahabagin eh. Tumutugo naman Diyos pag manalangin kayo. At pagbigyan ay ito, nagbibigay. At balang, nagpapadala na naman. Tumutugo na naman ang Diyos sa kay Moises. Kasi iusan siya parang inalis na naman ang balang. Ngayon na naman yung nalis ang balang, ito nagmamatigas ulit. Si Paraon. Grabe, para bang itong kwento ito, makikita natin sa maraming Kristyano ngayon na kung may kaginawaan, hindi na din sumusunod sa kaluban ng Panginoon. Kung may problema, saka naman tuloy papuri sa Panginoon. Di ba? Para bang niloloko nila ang Panginoon. Di ba mayroon ka dito mga Kristyano sa ating kapanahonan ngayon? Na active lang, kung may problema, kung may nararamdaman, todo hingi ng ganito, panalangin. Pero kung mayroon ng magandang naranasan, wala na naman, hindi na makikita sa loob ng simbahan, di ba? Grabe matigas ang tao talaga. Ito malinaw, buhay ito ng Paraon. Kaya sabi dito, kaya nagmamatigas na naman siya, anong ginawa ng Diyos? Ito na, napakalupit, kadiliman sa loob ng 3 araw. At nangyari ito, mga kaibigan, napakadilim, 3 araw. At nakikiusap na naman ito si Paraon kay Moises, dalangin mo sa Diyos mo. Grabe pakiusap. Talagang napakabuti yung Diyos. Diba? Tumugon, inalis. Ngayon, ayaw pa rin. Ito na pinakamakating salot na humahaguluhan na dito si Paraon. Ito yung pinakamasakit na salot. Talagang ang dami ng salot pero talagang ayaw mo umiyak ayaw mo masaktan, ayaw mo sugatan Alam mo Diyos kung saan siya talaga masaktan Ito na. Sa mga panganay na anak na lalaki. Kinuha lahat ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki doon sa Ehipto. Pinakasakit ay kinuha ang kanyang anak. Panganay na anak niya. Kinuha ng Diyos. At hindi lang sa kanya, lahat ng taga-Ehipto. Lahat ng taga-Ehipto. Kinuha ng Diyos ang lahat ng panganay na anak. Grabe, nagkalat ang kalansay during the time. Kaya humahagulul sila sa iya. Ito na pinakamalupit na salot na dumating sa kanila. Kaya nga sabi ni Paraon, tinawag na si Moses, sige na Moses, alisin mo na lahat ng iyong kababayan sa aking mga kamay. Pero ito, pinaalis. Pero patay na ang kanyang anak. Saka sumunod. Nakatakas sila. Nakaalis sila. Nakalaya sila. Binitawan nila. Pero huli na. Patay na ang kanyang anak. Sa kanila binitawan. At ito pa, malupit. Akala, naisip ni Paraon. Grabe, tikas talaga ng tao. Naisip niya, wala na tayong alipin. Sino na mautusan natin dito? Wala na tayong mautusan dito. Wala na tayong magagawa dito. Kaya naisip na pero habulin natin. Hinahabol nila lahat. Ay ito na napakatiting salot. Hinahabol talaga nila. Nang akala nila magtatagumpay sila. Nako! Pagtawid doon sa dagat, mga Israelita, kasi talagang hinati ng Diyos ang dagat Nakalakad ang mga Israelita. Nako, humahabol itong mga grupo ni Paraon. Grabe, ulang talaga Mabol! May gusto nila pabalikin. At ako naman doon Israelita, nako,
Nakatawid na ang Israelita. Ang mga grupo ni Paraon nandun pa sa gitna ng dagat, naglalakad pa. Akala nila makatawid din sila. Nung pagtawid ng mga Israelita doon sa dagat, nako, bumalik yung tubig. Pinabalik ng Diyos ang tubig sa pamamagitan ng Moises. Lahat ng mga humabol, lahat ng mga Egyptio na humabol sa mga Israelita, namatay sila. Ay, grabe mga kaibigan. Grabe salot yun. Kaya napakatinding salot na mararanasan talaga sa mga taong matigas talaga ang puso. Kaya, di ba? Nangyari yun. Kasi ayaw talaga ng Diyos ang tao ay magmatigas eh. Kaya nga itinuturo na talaga sa atin na once pa'y dumating na hindi maganda sa ating buhay, yun ay pagkilos ng Diyos. Na kailangan sundin na po natin ang kanyang kalooban, hindi na po ang ating kalooban. Hindi na tayo magmatigas, kundi dapat susundin na natin ang Diyos. Dahil wala naman tayong magagawa eh. Kung hindi tayo sumunod sa Kanya, bakit may kapangyarihan ba tayo? Wala eh. Ito nga, si Paraon, although may kapangyarihan yan eh. Pero hindi umubra kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Wala. Tupok lahat ang kanyang mga tauhan. Lumulutang sa dagat ang lahat ng mga Egyptio. Sino namumuno? Si Paraon. Matigas ang puso. Kaya, binigyan lang talaga tayo ng lesson ng Diyos. Na dapat tayo huwag magmatigas sa salita ng Diyos. Kaya kung anong sinabi niya, gawin na po natin mga kaibigan. Kung anong itinuturo niya, gawin na po natin mga minamahal. Dahil wala tayong talagang magagawa sa ating Diyos na makapangyarihan. Maaaring sa isip natin, magagawa natin ang gusto natin, mapulfill natin ang gusto natin, pero hanggang isip lang yun. Dahil kontrol lang Diyos ang ating isip, kontrol lang Diyos ang ating buhay. Kaya mahalaga dito, kung anong itinuturo niya, gawin na lang natin, huwag na tayong magmalaki pa. Kapag sa ganun, hindi tayo mapahagap at hantong pa sa kamatayan ng karumal-dumal na kamatayan. Pero mo, namatay ang lahat ng mga panganay, pinalayan na niya ang mga Israelita. Naisip-isip niya, wala na tayong utusan, talaga naman, hinabol hanggang doon na lipol silang lahat. Pero gaano katigas ang tao. Kaya nga, anong unang kapanahonan, nandun na yung mga taong matigas ang puso. Hanggang ngayon, marami pa rin Kristiyano matigas. Diba, kahit anong turo mo, kahit anong counsel mo, kahit anong sinasabi mo, tigas pa rin ang puso. Kahit may mga pinagdaanan na hindi maganda, ganun pa rin, matigas pa rin ang puso. Hindi pa rin magpaparunong o papakubaba, ayaw pa rin sumunod. Kaibigan, antayin pa ba natin na matulad tayo dito sa kay Paraon? Hindi mangyayari yan kung susunod talaga tayo sa kanyang salita. Hindi mangyayari yung mga bagay na hindi maganda kung susunod tayo sa kanyang salita. Kaya sundin na natin para hindi tayo mapapahamak mga kaibigan. Kaya dito na lang lumitaw ang kapangyarihan ng Diyos na walang pwedeng makatalo sa Kanya. Walang pwedeng manalo sa Kanya. Walang pwedeng magtagumpay sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? Lumitaw ang kapangyarihan ng Diyos dito. Umubra ba si Paraon? Hindi po. Umubra ba siya napakarami niyang sundalo? Hindi po. Lahat sundalo niya patay. Pag umiksi na ang Diyos, mga kaibigan, walang magagawa ang tao. Kaya napaka-importante, sundin na lang natin sa unang salot pa lang, dapat magsisisi na tayo. Patawarin mo ako, Lord, susunod na po ako sa iyo. At pag sinabing sumunod ka, yun, gagawin mo na, hindi kayo makatulad pa rin ng Paraon. Tumutugon na ako sa iyo, pero bakit bumalik ka pa rin sa ganitong klaseng pamumuhay mo? Diba? Ay, dapat din na. Kasi alam na natin na mayroon na tayo pinagdaanan, hindi ba ganda? Ibalik na natin yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Upang tulungan tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yun ang dapat gawin natin. Kaya sunod natin pag-aralan. Kaya nga, kinahabagan ng Diyos ang sino ang nais niyang kahabagan. Sino ang kinahabagan ng Diyos? Siyempre, yung nakinig sa Kanya. Diba, nahabagan Diyos eh. Nung nakiusap yung nangusap si Paraon kay Moises na tanggalin mo na yung mga palaka. Yung salot na yan, tanggalin mo na. Kasi nakiusap sa akin si Paraon. Mahabagin ng Diyos eh. Di ba ano nag-usap si Paraon na isang makasalanan?
Siya suwain. Pinaliwala ba ng Diyos? Hindi, tumutugo ng Diyos eh. Nahabag siya doon sa mga taong nagpapakumbaba si Parao. Pero ang problema, ay ang kanyang pagpapakumbaba, pasamantala. Kasi nung tumugo ng Diyos sa kanya, bumalik naman niya kanyang orihinal na pagmamataas, pagmamayabang. Kaya na, malinaw, kinabagan ng Diyos ang sino ba yung kabagang? Sino ba yung sumunod sa kanya? Kalauban? Pinamatigas niya ang nais niyang maging matigas ang ulo. Kaya, kung gusto natin magmatigas tayo, hindi ka talaga pigilan ng Diyos eh. Ay nagmamatigas ka eh, sinabihan na kita eh. Ayaw mo sumunod eh. Gusto mo pa rin masunod ang gusto mo. O sige, sunod mo. Pero sa pagsuway mo, may salat na dumating sa buhay ng tao. Kaya malinaw mga kaibigan, na sa bawat pagsuway ni Paraon, mayroong palo, mayroong salot na dumating sa kanyang buhay. Mayroong hindi maganda na dumating sa kanyang buhay. Sapagkat sumuway pa rin siya sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, wala dapat tayong pangawakan ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Kung yan ang mga bagay na mga pangit sa ating buhay na kinuha ng ating kung ibigay natin sa Kanya. Isurrender natin sa Kanya, hindi kayo hawakan para natin hanggang ngayon kahit kinausap tayo ng Panginoon. Kasi tayo lang mismo sumugat sa ating puso't isipan kung panghawakan pa rin natin mga bagay na hindi maganda na hinihiling ng Diyos upang makalaya ka. Di ba? Ang daming hinihiling ng Diyos dito. Palayain mo na ang aking bayan. Palayain na natin kung ano man kung nasa ating puso't isipan na hindi maganda. Palayain na natin. Kasi siya ang Diyos po ang magbibigay ng tagumpay sa buhay mo. Kasi hindi natin kaya na magtagumpay sa ating sarili. Kaya may kinuha ang Diyos sa atin. Kasi siya ang bahala dyan Siya ang mangangalaga dyan. Siya mag-handle dyan Hindi naman sa iyo yan Kaya huwag natin alagaan yung mga bagay na hindi para sa atin. Ibigay natin sa ating Panginoon upang malayang kikilos at gagalaw din sa ating buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Diba? Ganun lang yan Kasi sabi mo, pinagmatigas niya nga siya. Kaya hindi ka napakabuti ang Diyos. Hindi ka talaga niya pagbawalan kung anong gusto mo. Kasi ayaw mo sumunod sa kisalata. Pero mayroong consequence yun. Diba? Masakit. Dapat mga kaibigan, ay sundin na natin siya. Magpakilala ang Diyos na siya makapangyarihan kaysa sa'yo. Magpakilala ang Diyos na siya masunod, hindi ikaw, hindi tayo. Diba? Kasi hawak ng Diyos ang ating buhay pagkilos at pagkatao. Wala tayong magagawa kung ang Diyos ay umiksina. Ang sa atin, sumunod lang sa Kanya. Sunod, ating pag-aralan. Sabi dito, pangalawa, He was ordinary people, His purpose to give extraordinary power. Ay grabe, yung ordinaryong tao, walang alam, walang pinag-aralan, simple lang. Pero grabe ang Diyos, hindi ang Diyos namimili Hindi siya namimili yung marunong magaling. Paano naman niya pipili yung marunong magaling? Hindi na pwede turuan niya yan. Kasi magaling na Kaya ang pinili ng Diyos yung walang alam. Kasi siya ang magbibigay ng mag-alam. Ipinili ng Diyos na walang kapangyarihan upang siya ang magbigay ng kapangyarihan. Ang pinili ng Diyos na walang karunungan upang siya ang magbigay ng karunungan. Hindi niya pinipili ang matalino. Hindi niya kilala sa mundong ito. Dahil matalino, kilala sa mundong ito, mayabang yan, mga kaibigan. Yung pinili. Ang pinili niya, yung walang alam, walang karunungan. Kasi siya ang magbigay ng alam at karunungan para magamit sa kanyang kaharian na epektibo. Kaya sa ito mga kaibigan, subalit pinili, unang Korinto 1:17, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong. So anong purpose? Bakit pinili tayo na walang alam? Bakit pinili tayo na walang kakayanan? Bakit pinili tayo na hindi deserving? Mga kaibigan, hindi pinili ng Diyos yung mga marunong, matalino sa daigdig na ito, magaling sa daigdig na ito, magaling sa sanlibutan ito. Hindi pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos, yung walang alam, walang karunungan, walang kakayahan. Bakit? Mga kaibigan, dahil siya magbigay ng alam, kapangyarihan, upang tayo maging serving sa kanyang kaharian. Kaya mapalad tayo. Isa tayo sa mga tao na napili ng Diyos para gamitin sa kanyang kaharian, mapalad ka. Magsaya ka, magala ka. Kaibigan, sapagkat ang pabor ng Diyos ay sumasayo. Di ba? Kaya nga, paano puros para hiyain?
yung mga marunong sa mundong ito. Pero mo, ikaw walang alam, walang karunungan, walang kakayahan, pero pinili ng Diyos upang bigyan may kakayahan, kaya nagamit mong buhay mo sa karina po sa efektibo, marami kang naakay, maraming nabagong buhay ng tao, maraming napagpala ang buhay ng tao, maraming nakalaya sa hirap at kalungkutan, dahil ginamit ka ng Diyos sa mga pangyarang paraan sapagkat ikaw ay tinawag at pinili ng ating Panginoon. Sinong mapalad? Sinong pinagpapala? Yung mga marunong sa mundong ito o marunong na pinili ng ating Panginoon? Yung marunong na pinili ng ating Panginoon, higit na pinagpapala sila sa spiritual, pinagpapala din sila mga bagay-bagay habang sila nabubuhay sa mundo. Ibig sabihin, ganap ang pagpapala na ipaparanas ng Diyos sa mga taong kanyang pinili. Kung ikaw para natin sa mga tao marunong sa daigdig nito, magaling sila, marami silang pera, magaling sila, kilala sila, magaling sila, sikat sila. Ngunit kung wala naman ng Diyos sa kanilang buhay, ang kasikatan nila, ang kayamanan nila, ang siyang magpapahamak sa kanilang pagdating ng takdang panahon. Kaya mapalad pa rin tayo mga kaibigan, no? Na pinili at tinawag ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan, mga pinamahal. At binili niya ang mga naturang mahina upang iyan ang malakas. Pero sino ba tayo? Wala naman tayong lakas Dati-rati mahina tayo, mahihain tayo. Pero bakit kayo may lakas na tayo? Hindi na tayo mahihain. Naipang-aral na natin ang salita ng Diyos sa lansangan. Kahit mag-isa, nag-preaching tayo, nag-Bible study tayo. Wala tayong hiya para ibahagi ang salita ng Panginoon. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin upang makilala siya sa ating buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos dun sa mga mahihina na itinuturing na walang kwenta sa daigdig na ito. Kaya mapalad tayo na mahihina dahil yun pala ang Diyos sa atin na awa at may habag upang tayo makilala sa daigdig na ito sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa buhay ng mga isa sa atin. Kaya magpasalamat tayo. Kaya wala tayong pwedeng may pagmalaki sa ating sarili. Bilas ang walang-wala at tinawag at pinili ng ating Panginoon, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating sarili. Kasi kung ano mang naabot natin sa ating buhay, kung ano mang pagpapala na mayroon tayo, kung ano man nangyari maganda sa ating buhay, dahil sa Diyos yan, hindi dahil tayo. Hindi dahil sa atin. Kaya sabi niya dito, kaya walang sino mang makapagmalaki sa harapan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Wala tayong pwedeng maitaas may tao. Wala po pwede tayong may taas. Wala tayong pwede may pagmalaki. Wala po tayong pwede may pagmayaman sa ating sarili. Dahil anumang naabot natin, anumang nakamtan natin, anumang nakikita sa atin ng kagandahan, anumang nakikita sa atin ng pabor, lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Lahat yan ay galaw ng ating Panginoon. Lahat yan ay bigay ng ating Panginoon. Kaya kung mayroon pa tayo purihin, parangalan, sabay na takilay, luwalatin, parangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon dahil sa kanyang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya wala tayong ipagmalaki. Ang Diyos ang ating ipagmalaki. Hindi kayo, pag mayroon ka ng narating, mayroon ka ng nabot, pinagpapala ka na, magmayabang ka na, magmataas ka na, nagmamalaki ka na. Mga kaibigan, nagkakamali tayo kung saan tayo galing. Minsan kasi, dumating yung pagmamatas, magmalaki, pag mayroon ka ng mga bagay-bagay sa mundo nito. Ayaw na natin makinig. Katulad ni Haring Saul. Bakit aking nasasabi sa Haring Saul? Hindi na nakikinig. Yung talagang hari na siya. Hindi na nakinig. Instruction na Diyos. Sinuway na siya. Kaya siya napapahamak dahil sa kanyang pagsuway. Sino siya? Isang hamak lang. Siya mismo nagpatuto. Walang kwenta isang hamak. Pero pinili siya ng Diyos. Naging kilala tanyag. Naging kilala na sa kapangyarihan ng Diyos. Pero nung siya naging tanyag, kilala, doon naman yung panahon na siya sumuwi sa Diyos. Ay nawala din sa kanyang lahat ng mga pagpapala. Napunta kay Haring David. Kaya kaibigan, mga kaibigan, kung pinili tayo, tinawag tayo na walang-wala, walang alam, at nagkakaroon at mayroong alam, may kapangyarihan mula sa kawalan, galaw ng Diyos yan. Kung mayroon man tayong narating sa ating buhay, mayroon man tayong mga pagpapala na tanggap, hindi dahil sa atin yan. Hindi dahil sa Diyos na gumagawa sa atin. Kaya wala tayong ibang palakpakan kundi ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ganun kabuti ng Diyos. Kaya huwag tayong mahiya. Mga kaibigan, bilang mahina at walang alam. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng lakas at karunungan. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong magduda sa Panginoon. Dahil pinili at tinawag tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mapalad pa rin tayo. Kasi may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya pagdiwang pa rin, ipagpasalamat pa rin natin.
ah, ang Panginoon sa ating buhay. Dahil sa nangyayari na maganda sa ating buhay. Kaya kung nangyayari pa yan, nagaganap man sa ating buhay, ang mga bagay-bagay dahil sa ating Panginoon. Kaya, di ba napakaganda? Isang ordinaryong tao, pero maging epektibo sa kahit ng ating Panginoon. Ordinaryong tao, pero nakilala ang Panginoon sa ating buhay. Ordinaryong tao, pero grabe, marami tayong nagawa sa kahit ng ating Panginoon. Di ba? Proud na proud tayo sa sarili. Pero dapat ang itaas natin, Diyos na siyang pumili sa ating buhay. Diyos pa rin, dahil siya ang pumili sa ating buhay. Kaya palapakan natin ang ating Panginoon. Ganon kabuti ang ating Panginoon na kaibigan sa mga taong mahina. Sunod na talata. Ano sunod dito, mga kaibigan? Sunod natin pag-aralan sa Gawa, chapter 4, verse 8. Ito nga, gaano kasimple mga tao ito? No, walang karunungan, walang pinag-aralan. Pero nasurprise ang karamihan dahil sa kanilang pinapakita. Sabi dito, Gawa chapter 4, nagtaka ang buong katas-taasan, kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Piruin mo, nagugulat ang mga Hudyo. Kaibigan, yung mga tao ito, wala nang pinag-aralan ito. Yung mga tao ito, wala namang alam ito. Bakit ang tapang ng mga tao ito para ipahagi, pangaral ang salita ng ating Panginoon? Bakit parang napakatalino mga tao ito magturo ng salita ng Panginoon? Bakit nakakahanga ang kanilang mga sinasabi? Dahil mga kaibigan, sa Panginoon na tumatawag sa kanilang buhay, na nagbibigay sa kanilang karunungan at kapangyarihan. Kaya nga, na-amaze sa kanila ang mga Hudyo dahil sa kanila pinapakitang tapang pagdating sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, na para bagang mayroon silang kakaibang kapangyarihan. Para bagang hindi sila ordinaryong tao, para bagang nag-aaral sila, para bagang may natapos sila. Kilala nila ang mga taong ito, mga kaibigan, kasi kababayan nila. Pero pagdating po sa karunungan, pagdating po sa kapangyarihan, bakit nakikita sa kanila ang lahat na ito? Dahil sa galaw ng Diyos sa kanila buhay, dahil sila ay tinawag ng ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ordinaryong mga tao lang ito. Walang alam, walang pinag-aralan, pero nagulat ang karamihan dahil sa karunungan at kapangyarihan na nakikita sa kanilang buhay. Pag tinawag kasi tayo ng Panginoon, mga kaibigan, pag pinili tayo ng Panginoon para sa kanyang pangalan, siya ang magbibigay sa atin. Pag pinili tayo ng Diyos, siya magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Pag pinili tayo ng Diyos, siya magbibigay sa atin ng karunungan. Pag pinili tayo ng Diyos, siya magbibigay sa atin ng wisdom. Siya lang nabi, pinili tayo Walang pinili ang Diyos na hindi niya bigyan ng kapangyarihan o karunungan o wisdom. Lahat ay binibigyan niya para makilala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nakilala ang Diyos sa buhay ng mga tao ito. Namangha ang mga tao. Yung mga tao na mga nagulat sa kanilang pinabagit ay nagpapatunay na hindi sila ordinaryong tao. Sila may kakaiba. Sila ay may pagkakaiba sa mga ordinaryong tao. Bakit? Pinili. Kaya ikaw at ako pagpili at tinawag ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, mayroong kakaibang makikita sa iyo. Mayroong kakaiba na makikita sa iyo. Hindi ka ordinaryong tao, kundi may makikita sa iyong kakaiba. You have extraordinary power. Dahil sa Diyos na tumawag sa iyo, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para lamang maging epektibo ka sa kanyang kaharian. Kaya mapalad tayo na tinawag. Mapalad tayo na pinili sapagkat mayroong ibibigay ang Diyos sa buhay mo para maging epektibo ka sa kanyang kaharian. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ganun kabuti ang ating Panginoon, mga kaibigan. Kaya dapat natin pagtuunan ng pansin ang ating sarili upang mararamdaman natin kung tayo ay kanyang pinili. Sunod, natin pag-aralan, malapit na tayo, panghuli na tayo. The Lord chose Paul to be an apostle. His purpose is for people to return to the Lord. Ay ang purpose ng Diyos, bakit tinawag, pinili si apostol, si Pedro, si Pablo. Bakit tinawag, pinili si Pablo ng ating Panginoon. Ang purpose para yung mga tao na alipin sa kadiliman, dalhin sa kaliwanagan. Yung tao na alipin sa ating Panginoon. Kaya yun yung purpose, may purpose ang Panginoon. Ano ba si Pablo? Mamamatay tao siya. Ano man si Pablo?
Napakatapang sa daigdig na ito. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, wala siyang alam. Wala siyang karunungan. Wala siyang kapangyarihan para ipagmalaki ang Panginoon sa kanyang buhay. During the time na siya po ay tinawag ng Panginoon. Pero nung tinawag siya ng ating Panginoon, yung kanyang kaduwagan pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay talagang nagkakaroon siya ng tapang. Nabaliktad ang nangyayari, mga kaibigan. Kaya sabi nga dito, Roma chapter 1 verse 5, sa pamagitan niya tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Dahil, sa pamagitan mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol. Kaya taling sa Diyos ang kaloob na si apostol Pastor Pablo ay maging apostol para upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. Kaya mga kaibigan, pag sinabing hintil, yung mga tao na hindi bayan ng Diyos, yung mga tao na makasalanan, at ang utusan dito, ang assign dito para akayin ang mga hintil na ito, walang iba si Pablo, mga kaibigan. Siya po ang nasign dito para yung mga hintil na ito ay hindi makapamuhay na makasalanan, kundi mamuhay na nakabanalan, mabago ang buhay, masunod ang kalooban ng Panginoon, magkakaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoon. Yun yung tungkulin ni Apostol Pablo para mga hintil na ito mabago, masunod ang kalooban ng ating Panginoon upang magkakaroon din ay makakuha din ng mga pagpapala o pamura galing sa ating Panginoon. Sinong kinapit dito? Si Apostol Pablo. Kaya may purpose ang Diyos kung bakit siya ginawang apostol. Mula sa walang-wala, mula sa walang alam, mula sa duwag pagdating sa salita ng Panginoon, nagkakaroon siya ng alam, nagkakaroon na siya ng tapang sa salita ng pag-ipangaral, nagkakaroon siya ng tapang para suwayin ang kanyang mga kababayan na kasama niya na salbahe o namamatay tao. Sinuhay na kaya marami nagulat sa kanya. Ano ang mga tao? Dati-rami kasama natin ito para gapusin yung mga mananampalataya kay Kristo. Para hatulan at patayin. Bakit bumaliktad ang tao ito? Tinawag siya ng Panginoon. Kaya walang magagawa ang tao pag tinawag ka. Kahit anong pagduwiran mo, kahit anong dahilan mo, pag tinawag ka ng ating Panginoon, hindi ka masusunod kung hindi siya pa rin. Kaya sinunod niya, mga kaibigan, sunod na talata natin pag-aralan. Gawa 27:17. Sabi ito, iligtas kita. O anong sabi ng Panginoon sa kanya? Huwag mag-alala, Pablo, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo. Okay? Kasi alam ng Panginoon na itong mga Hudyo na ito ay kasama niya para tuligsahin yung mga mananampalataya kay Kristo. Para gapusin at ikulong at patayin yung mga mananampalataya kay Kristo. Ngunit nung siya'y tinawag, pinaalalahanan siya ng Panginoon, iligtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo na mga matatapang para patayin ang mananampalataya sa akin. At gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Kaya malinaw, mga kaibigan, na binigyan si Pablo ng instruction ng ating Panginoon para hindi siya matakot. At nandun yung protection. Sabi niya, proteksyon, ililigtas kita. Nandun yung proteksyon ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung sa mga taong galit sa kanya, sa mga taong talagang naiinis sa kanya, nagagalit sa kanya, kasi bumaliktad siya eh. Bumaliktad siya kasi talaga dito. Kasi tinawag siya ng Diyos eh. Siya po ang namumuno doon sa mga Hudyo na patayin lahat ng mananampalataya kay Kristo. Bumaliktad siya, pero dapat baliktad niya, nandun ang proteksyon ng ating Panginoon. Ililigtas kita sa mga kapamilya, hindi sa mga hintil kung saan kita susubuin. Grabe. Ito mga kaibigan, tayo na si Pablo kung bakit napakatapang mangangaral ang salita ng Panginoon. Kung bakit nakakarunong niya pagdating sa pangaral ang salita ng Panginoon. Kasi tinawag siya. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Binigyan siya ng proteksyon ng ating Panginoon. Saan man siya naroon, dumanas man siya iba't ibang klaseng digmaan, dumanas man siya iba't ibang klaseng kalungkutan, dumanas man siya iba't ibang klaseng kahirapan, never siyang pinabayaan ng ating Panginoon. Nung siya nakasakay lang dun sa barko, mga kaibigan, na talagang malapit ng malunod, pero yung gabay ng Panginoon, nandoon pa rin sa kanya. Pinabayaan ba siya? Hindi. Kasama siya dun sa mga challenge na hindi maganda na dumating sa kanyang buhay, pero hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Katulad natin.
Hindi tayo accepted sa mga challenge. O may mga challenge sa darating sa ating buhay, pero hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon. No? O, makasama ka man sa ganung lugar, pero yung protection ng Diyos, hindi mawawala, nandun pa rin ang protection ng ating Panginoon. Hindi mawawala ang kanyang presensya sa iyo. Kasi nangako siya na iniligtas kita mula sa mga kamay ng mga Hudyo at pati sa mga hindi na pagsusubuan ko siya. Kaya ang dami niya pinagdaanan na hindi maganda, pero ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanya. Ang Diyos ay patuloy nagbigay ng protection sa kanya. Kaya nagtatagumpay siya. Tinawag Kaibigan, pag tinawag tayo mga kaibigan, kahit anong nating maranasan na hindi maganda, nandiyan pa rin ang Diyos ay ating kasama. Hindi niya tayo iiwan ni pabayaan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hindi nagpabaya ang Diyos sa kanyang mga tinawag. Kaya sabi niya ito, subuhin kita upang imulat mo ang kanilang mga mata. Ay grabe. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Kasi yung mga mahintil na ito, namumuhay sa kasalanan sa kadiliman Kaya, kinuha niya si Pablo para kay apostol pag-alin sa mga tao dito. Para mga tao namumuhay sa kadiliman, dalhin sa kaliwanagan. Gaano mahirap yun? Gaano ka pindi yun? Kaya, kung wala kang kapangyarihan, wala kang karunungan, nagaling sa Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Pero yung kadiliman, yung tao na sa kadiliman, nasa kapangyarihan ng Satanas, dalhin mo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung walang ibinigay sa iyo ng Diyos sa kapangyarihan, kaya wisdom, wala. Hindi tayo mag-epektibo. Diba? Kaya nga, kung bakit siya epektibo, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan ng karunungan. Kung ibalik sa kalinugan mula sa kadiliman at iligtas sila sa kapangyarihan ng Satanas at ibalik sa Diyos. Kaya mga kaibigan, tao ang ginamit ng Diyos na kanya binigyan ng kapangyarihan ng karunungan para ibalik sa Diyos yung mga tao sa kapangyarihan ng Satanas. Kaya bakit kung ang tao wala sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Satanas? Dalawa lang po. Ang Diyos sa mundo ito. Diyos na demonyo, Diyos na totoong si Kristo. Kaibigan, sinasabahan nila ng demonyo, kaya may simbahan ngayon Baliktad yung cross. Diba? Sinasabahan sila. Nagpupuri sila. Akala mo, hindi sila nagpupuri Napakarami na nila sa atin. Napakarami talaga papasok doon. Biblia na nagsabi, million sila. Kasi malawak at malapad ang pintuan yan. Kahit anong pwede nilang gawin, ay pwede nilang gawin. Walang bawal sa kanila. Sa atin. Makipot dito ng pintuan, kaya tingnan ang ating bilang. Dito na patunay na totoo ang Diyos na ating pinaglilikuran. At ang lahat na narito ay yun yung mga taong totoong binago ng ating Kristo. Kaya mapanad pa rin tayo mga kaibigan. Di ba? Ay sabi dito, diba, ito yung ni Pablo. Ito yung ni Pablo, tungkulin niya na ang mga tao mula sa kapangyarihan ni Satanas at dahil sa ating Diyos. Hindi biro yun, mga kaibigan. Hindi po madali yun. Hindi po talagang madali ang tungkulin bilang apostol. Mayroon ka talagang sakripisyo pagtitiis para lamang magtatagumpay ka doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. At sabi dito, at sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, kaya biruin, gusto talaga ng Panginoon na sa pamagitan ni Apostol Pablo, sumampalataya ang mga tao ito kay Kristo para maalis sila sa kasalanan. Diba? Sa pamagitan ng pananampalataya kasi ang tao maalis sa kasalanan Diba? Kasi pag ang tao ay may pananampalataya na sa Panginoon, siyempre magsisisi siya. Lord, patawarin mo siyang kasalanan. Sumampalataya ako na ikaw ang daan ng kaligtasan. Diba? Sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, sabi ka dito, sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, sila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Biruin mo. Sino gagamitin dyan para sumampalataya mga hintil na ito? Si Pablo, kaibigan. Kaya hindi biro ang kanyang tungkulin. At sumampalataya ng mga taong ito, mabibigyan ng lugar. Sila ay patatawarin kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar sa kasama ng mga taong ginagawang banal ng Diyos. Mabibigyan na sila ng pabor ng Diyos. Lugar upang makasama yung mga taong ginawang banal ng Diyos. Ay yung mga tao kasi ginawang banal ng Diyos, yung mga tao lang na makatanggap ng pabor galing sa Diyos. Hindi po pwede makatanggap ng pabor yung mga taong makasalanan. Mga banal lang. Kasi yung mga banal, yung mga tao
na may tunay na pananampalataya. Sino yung tunay na pananampalataya nang hindi na gumagawa ng pagkakasala? Kaya, itong tungkulin ni Pablo, hindi biro ang tungkulin ni Pablo. Ng isang tao na bandage ng kasalanan, alisin sa kasalanan upang mamuhay sa kabanalan. Yung tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, dalhin sa ating Diyos na makapangyarihan. Kung walang amin ka, mga kaibigan, kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, kung walang ibinigay sa iyo Diyos ng kapangyarihan, kung walang ibinigay sa iyo Diyos ng wisdom o karunungan, hindi tayo magiging epektibo. Hindi tayo makapag-akay ng kaluluwa. Hindi tayo mamumunga. At walang nabago sa ating pamamahala. Bakit? Walang ibinigay sa iyo ng Diyos. Pero kung mayroon siyang ibinigay, kaibigan, sayo mo sa gusto mamunga mo talaga. Sayo mo sa gusto may maakay, may mabagong buhay. Sayo mo sa gusto may mga tao na susunod sa kaluban ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa kapangyarihan karunungan ay binigay ng Diyos sa buhay mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ganun ang mangyayari sa mga taong tinawag at pinili ng ating Panginoon. May purpose ang Diyos kung bakit tinawag po tayo. May purpose ang Diyos kung bakit pinili tayo. Sunod, ano ba? So, yun po ang ating pinag-aralan. So, sabi nga sa ating tema, God has a purpose. So, mayroon siyang purpose sa bawat buhay na mayroon tayo. Kaya sa atin, kung bakit tayo nababago, may purpose ang Diyos. Hindi ka lang nabago dahil umupo ka lang, makinig ka lang. May purpose ang Panginoon niya upang tulungan at alalayan yung mga tao na wala pa rin kaugnayan sa ating Panginoon. Lahat po tayo na pinili, lahat tayo tinawag, lahat tayo na binigyan ng bagong buhay, ay gagamitin natin ang ating bagong buhay para may mga taong mabago ang buhay. May purpose ang Diyos kung bakit kanya binago. May purpose ang Diyos kung bakit ka narito. May purpose ang Diyos kung bakit para sa kanyang kaharian. Lahat may purpose ang Diyos yan. Kaya mga kaibigan, igalang natin, irespeto natin ang Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. Kaya may purpose ang Panginoon. Kaya mapala tayo, binago, pinili tayo, bigyan tayo pag-asa, purihin natin siya. Alamin natin kung ano po ang pag-uusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kaibigan, sana po sa tatlong bagay na ito, meron tayong natutunan. Una nga mga kaibigan, ano bang una? Babasahin nga natin, ano ba yung una nating pinag-aralan? Tatlong bagay po yan. Si Paraon, iba, ginawa niya, para makilala at makita ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, yung ordinaryong tao, yun ang ginamit niya para bigyan niya kapangyarihan, para makilala ang Panginoon sa kanyang buhay, para maparangal ang Diyos. Pangatlo, si Pablo, na mamamatay tao, na salbahe, kinuha niya para maraming tao manubalik sa ating Panginoon Kristo. So lahat may purpose ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa buhay ng tao. Kaya mga kaibigan, kung binangon at binago tayo ng ating Panginoon, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Alamin lang po natin kung ano purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Huwag tayong magmatigas, katulad ng Paraon, kaibigan. Kung ano bang usap ng Diyos sa atin, gagawin natin. Kung alam natin na mabuti ang ipagnagawa Diyos sa atin, yun ay ipagpatuloy natin. Huwag tayong sumuko kung kabutihan naman ang pinagawa sa ng Panginoon. Patuloy natin gawin niya. Huwag tayong magmatigas sa pangungusap ng ating Panginoon. Nangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mayroon tayo na galing ito sa Kanya. Hindi siya nangungusap in physical, nangungusap siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mayroon tayo na galing sa Kanya. Kaya yung bawat pangungusap niya, huwag nating baliwalain dahil diyan tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Diyan tayo gamitin ng Diyos na may anointing, may kapangyarihan. Kaya mga kaibigan, huwag nating sayangin yung bawat pangusap ng ating Panginoon dahil siyang malaking pabor at pagpapala yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Nung nangusap ang Panginoon sa ating katulad dito ni Paraon, huwag na tayong magdahilan ka. Huwag nating mga tuwiran pa na para bagang paano naman ako, paano naman ako, paano naman ako. Diba? Ito yung si Paraon eh. Paano naman tayo kung palayasin natin yung mga ano na yan, sarelita na yan. Paano naman tayo? Kasi yun naman talagang tao eh. Paano na ako? Diba? Paano na yung kinabukasan ko?
Parang nga akala mo, hindi alam natin sa kinabukasan mo. Parang alam mo na mas magaling ka pa sa Diyos. Puro ka paano. Paano naman ako? Kaya ugaling paraon. Lagi sarili inuuna talaga niya. Paano naman ako? Paano kinabakasan? Paano pamilya ko? Paano naman? Ang buhay ko. Mga kaibigan, kung tayo may uwaling paraon, masasaktan na tayo lalo. Nangyari sa kanya, humantong talaga na makiting salo. Mga kaibigan, dapat huwag natin ipaglaban ang ating katwiran. Dahil ang bawat pag-usap ng Diyos, pag tumutugon ka, ay mangyayari mga maganda. Pero kung bawat pag-usap ng Diyos, kung umayaw ka, gano'n mismo sumugat sa iyong puso at isipan. Sugatan ka talaga para matuto ka. Si Paraon, hindi ba sinugatan? Bawat pagsaway, sugat. Ayan, dagdagan. Kaya nagmamakawa siya sa kay Moises. Moises, panalangin mo, mawawala ang salot na itong palaka. Moises, ipanalangin mo, ng tubig ay manormal, hindi pa pula maging dugo. Lapit. Ang usap Mayaw ba Diyos ko? Mabait ang Diyos Bigyan niya. Pero grabe ang tao, ilang siya nasalot. Kasi natuto. At pang 10, patay na sila lahat. Bigyan ng katigas ang ulo ng ugaling Paraon. Kaya kaibigan, tinuruan tayo para hindi tayo natong sa pahamakan. Mayroon tayong pinagdaanan ng ganda. Sumunod natin sa Diyos. Huwag tayong magmanggaling sa Diyos. Wala tayong panalo sa Diyos. Tandaan po natin. Hindi po tayo manalo sa Panginoon. Kung ano lang itinuturo niya, gawin natin po. Pagkasalanan sa gitna na mayroon tayong pinagdaanan. Kasi gagawa tayong kalukuhan, kasalanan sa gitna ng pinagdaanan, lalong sinugatan natin ang ating puso't damdamin. Dahil gumawa tayo ng mga bagay na hindi maganda. Kaya may mga bagay na dumating sa atin na hindi maganda. Kasi ang Diyos ang magpapaganda dyan. Hindi tayo. Huwag lang tayong gumawa ng kalukuhan. Huwag lang tayong gabibindi. Huwag lang tayong lamo. Na para bagang mas magaling pa tayo sa ating Panginoon. Na para bagang mas makapangyarihan pa tayo sa ating Panginoon. Hindi kahit kailanman, hindi tayo magkakaroon. Hindi tayo manalo at magtatagumpay sa Panginoon. Sumunod lang ang sinasabi upang lalo tayo magpapalay sa espiritual nating buhay. Maraming salamat. Lahat po tayo tumayo upang manalangin sa pagtatapos sa gawain ng ating Panginoon. Palapakan natin malakas ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tinataas namin ang iyong pangalan. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Niluwalhati namin ang iyong pangalan dahil sa kabutihan na patuloy namin nararanasan. Maraming salamat, Lord, sa mensahe na binigay mo sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na walang anumang bagay na mapangyari sa aming buhay na hindi mo kapahintulutan. Lahat, Panginoon, ay may purpose ka kung ano man nangyayari sa aming buhay. Lalo na sa kawang ito, Panginoon, na dumanas ng matinding labanan, pagdalisay, Panginoon, nangyayari ang replenish, Panginoon, sa gawain ito. At kami mananatili magpupuri sa iyong pangalan sa gitna ng digmahang ito dahil alam namin pinatatag, pinatibay mo kami, Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nagpupuri kami na may kagalakan dahil mayroon kaming pananampalat at pagmamahal sa iyo. Ito ang dahilan kaya kami matapang na susunod sa iyong kaluban sa gitna namin pinagdaanan na hindi maganda. Alam namin sa likod ng ito, may nanda ka ng madakilang katipan at pagpapala sa gawang ito. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa tagumpay ng gawain mo sa gabi ito. Maraming salamat sa lahat ng mga salita ay tinuturo mo sa amin na nagbibigay sa amin ng kagalakan at kaginawaan. Ano man nakita mo, Lord, sa amin ng pagkakamali, pagkakasala, please patawarin mo kami upang malaya namin maranasan iyong presensya sa araw-araw namin pamuhay sa mundo ito. At higit sa lahat upang iyong gawain umulan, lumagon, lumawak. Dahil tunay, Panginoon, ang kita mo na malinis ang aming puso na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng lahat ng aming makasalanan. Maraming salamat, Lord, na paglinis mo sa amin. Maraming salamat sa pagdalisay mo sa amin. Maraming salamat din natuto kami sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Ito ay isang malaking pagpapala na tunay pinahintulot mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. At dayaan mo, Lord, ang bawat isa pansamantala na uuwi sa kalantahanan. Ingatan mo, gabayan mo, nawa, Panginoon, makarating sa kalantahanan, ligtas at mayroong kagalakan, Panginoon. Lord, sa aming pansamantala ngayon, pagtitipon, Panginoon, pagdating sa prayer meeting, Panginoon, dalangin po namin ang bawat kahilingan ng bawat isa. Katagpuin mo nawa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon at lahat po tayo ay upo para manalangin po tayo. So, yung ating